Hey guys, lalafang kami. Kasi simula mamaya, hindi na tayo lalafang. Wala, masukot pa rin yun. Wala, tikman mo rin ito. Kasi, tutanggalin na ating... Wala. So, hindi ka makakain. Ay, so for context, binubuksan ni tita sa tabi ko yung in-order niyang burger. So kayo na mag-judge kung nagustuhan niyo yung na-order niya talaga. Eto, tita, tikman mo. Gamay lang ang gamay. Hiwaan mo. Rar. May amoy kili-kili. Ito yung kay tita. Ayan yung, ay lang, hindi nakikita. Ayan siya. Bakit may kili-kili? Oh my gosh. Kasi may ano. May kilikili daw. LT. Anyways, ito yung sa akin. So yun na nga, bago tayo magpa-opera, lalafang muna ako at magmumukbang ako ng todo-todo talaga kasi hindi tayo makakain ng super tagal na panahon. So ibawi natin today. No. No? Ay, hindi ka doon kay ano. Wow! Ha? Tunatawa ako. Kili-kili. Okay. Yun lang. Masarap naman pag ninaya na. Huwag maamoy yan. Anong niya mo yan? Naamoy mo eh. Ako pa. Kainin natin to guys, guys. Kasi dyan, nagagalit pag magkain kami sa labasan. Dito natin yan, mamayan yan, masarap. Huwag nyo ka. Masarap siya po. So yung aking surgery kasi is lip frenectomy. So bibig ko talaga pinaka maapektuhan dito. Hindi ako makakangulya and makakabuka ng bibig ng basta-basta lang. So sinusulit ko talaga siya so much. Antay na lang po. Balik ulit. Balik tayo sa pagkabata dahil bawal tayong umuya. Mamaya. Energy, mga ganun ka lang talaga. Heaven. So para sa video na ito, sasamahan nyo lang ako na magpa-opera or magpa-surgery today at tatanggalin na natin ang ating cause ng diastema. Ano ba yung chicken? Chicken, masarap sana siya kaso naumuwi ka talaga sa ayos naman siya. Yan talaga yung amoy nito. Wow. Para nahihirap. Kabaliktaran. Nahilo ka nga. Pagpasarap na yun eh. Totoo naman. Space. Totoo. Frenectomy. Ang tanong, ano mauuna? Braces or frenectomy? Ano mauuna? Yun nga. Tama yun. Braces muna bago frenectomy. Kasi pag frenectomy mo muna, tapos braces, ano mangyayari? Magkakapeklat. Ayan, at dahil sinangayunan ng pangalawang beses ni Doc Mikey ay tara na't magpunta ng Dentacare at magpapa-opera na tayo. Okay. Napit na kami. Kinakabahan na ako. Kumusta naman? Wow! Lang pala ako naririnig doon sa recording ko kanina pero sumasagot talaga ako doon. Naka-off pala yung mic doon sa pag-screen record. Pero anyways, ayun nga, dahil ang plano ko kasi talaga noon and yung suggestion sa akin ni Papa before ako magpatuloy dito sa surgery is magkaroon ng second opinion sa ibang doctor. Sabi ko parang ang pricey naman nun, yung pricey na nga ng
surgery na to. So sabi ko, why not? Mag-online consultation na lang ako. And alam ko naman nakilala nyo na si Doc Mikey, lalo na kayo na naging naghahanap-hanap or nagre-research online about braces or about sa mga ngipin-ngipin. Alam ko napadpad na kayo sa content ni Doc Mikey, kaya hindi ko na siya masyadong ipapakilala sa inyo kasi alam ko kilala nyo na siya. So, ayun. Sana sa mga video na to kitang-kita nyo at nararamdaman nyo kung gaano kaba dyan. Yung kaba ko to the highest level kasi parang gusto kong umatras na ewan. Jelaine, Yes po. you're vlogging? Yeah. So there's additional cost for it. Very good. Okay, Jelaine, I'm Dr. Ali. Nice to meet you. Okay, let's see. Ayun o, nagpakilala pala yung surgeon ko dyan. Hindi ko na napansin. Tingnan mo, hindi na ako nasagot kasi yung utak ko talaga naglalaro na siya. Sabi ko, shucks, ano ba to? Bakit ba? Itutuloy ko ba to or what? Pero anyways, ayan, yung ginagargle ko dyan is yung lasa niya is, alam kong betadine talaga siya. Betadine na oral ha. Oral betadine. And, ayun, para malinis yung bibig ko, bago nila galaw-galawin and bago i-open talaga siya or bago sugatan. So, kailangan talaga malinis. Kaya pinagargle sa akin niya ng 30 seconds. How are you? You're okay? At ayun na nga, nag-umpisa na siyang bulat-latin ng aking labi. Ayan, inangat niya na. Unang angat pa lang niya, kinikilabutan na ako. Like, sabi ko, ayan na, ito na talaga, totoo na talaga to. Like, tatanggalin na talaga yung aking, ano man tawag nga ulit dun? Basta yung muscle, yung tissue na nagko-connect para magkaroon ako ng diastema. And ayun, hindi ako nananaray dyan. Talagang ganyan lang yung mata ko pag kinakabahan. So, yun na nga, diba? Nagsimula na silang pamanhidin yung aking kabibigan. Ayan, yung aking labi hanggang sa bandang ilong ko. Sinagad na nila dun. So, lalo na nung pagkatapos ng opera na yan, talagang ramdam mo na para kang walang ilong, na parang binugbog talaga. Alam mo yung feeling mo na parang niretoke yung ilong mo, ganun. Kasi ang abot hanggang ilong yung yung manhid, ganung level. And then, of course, nagsimula na rin gunting-guntingin at hiwa-hiwain yan. Syempre na ako nakikita ko siya kung ano, pero ako talaga minsan pinipilit ko na lang ipikit yung aking mga mata. Kasi maliban sa nakakilabot siya tingnan, mas nag-overthink lang ako kaya pinipikit ko. Tsaka kasi nagfo-focus ako paano ako huminga ng maayos kasi nga nakataas yung aking bandang itaas na labi. So, ayun o, nakatapat siya sa bandang ilong ko. So, tinatakpan niya yung nostrils ko. Kaya minsan kapag kailangan ko ng huminga or kung napapagod ako or kung may masakit, itataas ko lang yung kamay ko or talagang kukunin ko lang yung attention nila. Ayun naman talaga yung note nila sa akin before mag-start yung surgery. Like kapag gusto ko daw mag-break kasi nga kailangan kong ng hangin kasi nga hindi talaga, I swear, hindi ka talaga makakahinga ng maayos dyan. And then, ayun na nga, diba? Hindi ko na ang ingay ng aso. Kung naririnig nyo, excuse me po. So, ayun na nga, hindi ko malaman kung saan ko ilalagay yung kamay ko, yung paa ko. Meron dyang mga video or talagang mapapansin nyo dyan. Pansinin nyo na lang. Pag yung camera is pumupunta sa may bandang paahan ko, tingnan nyo kung paano ko galaw-galawin yung paa ko. Kasi doon ko nilalabas yung kaba ko talaga, be. Tsaka kasi mayuyug-yug ka talaga. Alam mo yung parang dinudot-dot yung yung bandang taas ng bibig mo na parang tinutusok-tusok na lang. Ganun yung pakiramdam mo na parang binubugbog siya. Kasi wala ka talagang mararamdamang kirot or wala kang mararamdamang sakit or hindi mo mararamdaman talaga yung mga gunting-gunting. Ayan, mararamdaman mo parang tinutusok-tusok lang, parang alam mo yung sinusundot, ganun lang siya. And then, ayun, thankful na lang din ako siguro kasi hindi talaga mabibigat yung kamay nila or talaga namamanhid na lang. Tapos ayun na nga, no, chika time tayo. Chika ko to kasi maliban sa close naman kami niya ni ate talaga. Ayan, yung isang assistant kasi dyan is sa sobrang nakakaba ng surgery na yan, B. Talaga nag-block talaga yung kanyang mga mata.
I mean talagang na ano siya, alam mo yung nawindang siya, ganun. Tapos nahihilo na daw siya, ganun. Para na siyang magpa-pass out. Ganong feeling. Kasi as in, madugo talaga siya. Malala. Hindi ko siya nakikita kasi syempre na ako yung ginagawan. Pero alam ko at nararamdaman ko na talagang madugo talaga siya. Kasi ikaw ba naman putulan ng tissue, 'di ba? Or ng something diyan banda sa imong lips. Talaga madugo talaga siya, Bi. Kasi yun parang nagko-connect talaga siya, 'di ba? So ayan. Ayan oh, tingnan mo. And then para na siyang magpa-pass out talaga kaya ano siya, nagpaalam siya sa surgeon na out muna siya, na magpasab siya kasi hindi niya talaga kinaya, as in malala talaga. So ako naman nung syempre naririnig ko yun kasi again hindi naman tayo tulog. Okay, so naririnig ko na nagsabi siya na nahihilo ako, ganon, gumanon siya na parang ayaw niya na ganon. Eh di ako naman, todo ka ba na naman ako. So kanya-kanyang pilipit na naman to sa paahan ko. Ayan, nakikita niyo ba yung paa ko dyan? Naka-cross, di ba? And then, mas pipilipit pa yan. Hindi lang yata nakuhaan eh. Or kaya kinat ko. As in talaga, umiikot-ikot na yan. Kasi minsan, nag-overthink na talaga ako na hala, dot-dot sila ng dot-dot. Tapos parang hala, di ko na nararamdaman yung labi ko. Tapos hala, kung ano-anong pumapasok sa isip ko. Pero ayun, pero I'm thankful talaga na successful siya. And ayun, nagsimula na silang picture-picturean ng aking labi. And then ipapakita ko sa inyo, pasintabi na lang sa mga kumakain or i-ready nyo muna ang inyong mga eyes. Ayan. Pero i-review ko na siya, yung itsura nung surgery area or nung basta nung pinutol. Ayan, ipapakita ko na. Ayan na, nagpasintabi ako. So, ito na siya. Ayan yung before, and kung nakikita nyo, sobrang kapal talaga nung tinanggal. Ayan nakausli, ayan, nakikita nyo yung parang line. Ayan yung binawasan or yung pinutol. Kasi nga yan yung nag-hold dun sa dalawa kong ngipin sa harapan para maghiwalay. Kaya meron tayong diastema. Kaya sabi ni Doc, 'di ba, ilang beses niya akong sinasabihan noon bawat adjustment period ko na oo nga, ginagawa natin siya ng paraan sa braces para magtabi siya or magdikit siya. Pero once na tinanggal ko to at magre-retainer ka, babalik at babalik siya kasi ang kapal na ng muscle mo. So, kailangan natin siyang tanggalin. So, ito na, ang after. Ayan na siya. Ayan na yung itsura niya, as you can see. 'Di ba? Maayos naman siya kasi malinis talaga siya, swear. Pero ayan, nakakakilabot yan. Pero kaya nung kinuhaan niya ni Doc yung picture na yan, hindi muna ako tumingin or hindi ko muna hiningi yung copy kasi baka mahimatay ako on the spot or kaya hindi ako makatulog or mag-overthink ako ng sobra. So, matatagalan yung healing process ko kasi isipin ko yung itsura and then yung naramdaman ko. So, ayun, hindi ko muna siya talaga tiningnan. And then, ito naman yung side view. And then, ayun lang. Tapos na tayo. At nililinis-linis na lang tayo nila Doc dyan. And then, we're done. We're done. Thank you, Lord. Nakasurvive tayo doon sa sobrang haba nun at sa sobrang dami. Pero, maiksi lang yun. Mga 15 to 20 minutes. Mga ganun lang kami nun. Oh my God. Ay. At ayun, no, pinagargle ulit tayo, pinamumug ulit tayo. Nakalimutan ko na kung betadine ulit yan, pero feeling ko, oh yes, betadine yan. And then, ayun, nung mindset ko nun, sabi ko, ano ba, igagargle ko ba to? Baka matanggal lahat ng mga kabibigan at ngipin ko dyan kasi kakatanggal lang tapos magagargle agad ako. Parang ayoko siya i-open. Pero ayan na yung itsura ko after. Nawiwindang ng ate girl mo. At parang gusto niya nang umuwi. Pwede sana na si Ma'am sa kasi may paano ng chair, tapos na-zoom in sa akin. Kaya nga, mahirap naman makisingit sa kanila. Before mag-start, dapat. Dahilan ba't ayoko mag-doctor kahit gusto ko sa... Ako yung unang nahimatay. Or nothing happened. Or I think dito, pero ayoko siyang buksan guys kasi baka mahimatay ako.
ayoko siya makita muna. Ayoko siya i-open. And slowly lang kasi siya dati ino-open. So, yeah. Aking ilong ay parang feeling ko siya ay inoperahan din. Or Sa sunod paggawa natin, meretoke. yung ilong. Kasi sobrang hindi siya namamandag siya. Si ate, muntik na rin akong nahilo tayo. Narinig ko eh. Yung pag-block na. Pag natumba ko niya, makakapagod din yung kaya. Talaga? I tried my best. Talaga muna tingnan. Miss, pero puro inom lang po ako ng gamot. Wala po akong ilalagay mismo doon. Opo, yun lang po. Yung betadine lang. Hayaan ko lang po siya. Opo. Iwas na lang din po tayo sa malansak para hindi po siya mag-infection. Okay. Opo, panglinis. Kasi mo, kailangan madamay talaga yung dito. Opo, kailangan po siya mas malinis. Anong kulay na betadine? Blue? Yung ano po yun yung oral betadine po siya. Ilagay din po ni Doc dito sa Hindi. pang-gargle po. Kasi yung napapanood ako. After, meron silang nilalagay dito ng cotton. Ay, wag naman kay kabahan tayo niyan. Nilalagay silang cotton. Tapos, Ewan ko niya. Pero ayaw ko siya galawin. Ganyan lang siya. hayaan mo na yan. Inom lang ako ng inom ng gamot. Tsaka huwag kang ma-stroke, huwag kang sumipsip ha. Anuhan ako. Ganun lang ngumiti. mag-inom, huwag kang sumipsip. Ay, ngumiti, magsalita. Huwag ka muna ngumiti, galit-galit mo na. Kasi feeling ko gagalaw siya. Kaya magtuwa-tawa ako parang manhiging dito. 2 weeks pa naman na. Bago tanggalin yung tahi. Pero pag tinanggal ko yung tahi, wala nang dugo. Okay. Tuyo, galing na yan lang. Basta inumin mo yung tuyo, antibiotic. Kala ko, part 2 pa ako ng dugo. Wala, uy. Wala na. Baka nga, tanggalin lang yung, ano, siguro, hindi siguro yung nalulusaw. Dapat itanong. Ito na. May part po kasi na tatanggalin sila yung sa bulol po. Ah, okay. Sa bagay, iba nga naman. Yung sa yan. labas na lang po siya. O, hindi na yung dudugo. Hindi na, di ba? Opo. Kasi gumaling na yun. May 2 weeks na yun. Pinakabanang. Kala ko mag-part 2 Sa pa. dugo lang kasi nakakatakot eh. Opo, madugo lang po talaga yung part na yun. Maski pisngi, madugo itong pisngi natin. Pag masugatan ka. After 2 weeks po siya. Takot siya kasi baka balik na naman sa... Hindi naman po. Hindi na. Opo, hindi na. Ano na yun, na-heal na po yun. Bali yung excess na lang po na Oo, sinunod kasi... yung tayo. Oo. Okay. Basta after 2 weeks. Okay. Pero hindi naman na yun, nga. Kasi may pasok na siya nun, baka ikaw na lang mag-isa nun. Future removal na lang naman. At ayun na nga no, dahil naka-anesthesia pa siya dyan, ayan, yung babaeng yan, namamanhid pa ang lahat hanggang ilong. So, di ba kanina pa yan salita ng salita, tapos buka ng bibig, tapos tawa ng tawa, ngiti ng ngiti. Ayan, nagsimula na magdugo kaya kinakabahan na ang babae. Kaya inaayos ko pa yung bite niya para totally magamit niya. Hindi siya kasi komportable dito. Dito kasi, tama yung Mabilis, bite ko oh. dito ay maayos. Ano yun na pala yun? Ay, practice mo na pala. Kill done! Kunwari, apple like nothing happened. Roar! Ay, dago yata eh. Oo. Ayan mo lang sana yung tissue mo. Tissue. Ayoko. Ano yan, iguha? Ito ramal, ano? Dapat pala may dala.